Katanungan galing kay Shams Usman. Sabi niya, Assalamualaikum Ustad, may tanong po ako tungkol sa pagdarasal sa masjid. Matapos po akong magsagawa ng sala, nais ko sanang manatili upang magtasbih, mag-istighfar at gumawa ng dua. Subalit may tagapagbantay sa masjid na nagsasabi na kailangan na raw akong lumabas at agad niyang isinasara ang masjid kahit may mga tao pang nais magdasal o magzikir sa loob. Tama po ba ang ganitong gawain? Mayroon po bang patunay o gabay sa Islam hinggil dito? Jazakallahu khairan. Okay, magandang tanong. So sagutin natin, alhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kapatid, barakallahu fi kapatid, no? At naway gantimpalaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong pagmamahal sa masjid at sa iyong pagnanais manatili roon upang gumawa ng dhikr, gumawa ng istighfar at dua at pagkatapos na at pagdua o anumang ibada pagkatapos ng sala. Ang tanong mo ay may dalawang aspeto. Una, ang kahalagahan ng pananatili sa masjid para sa dhikr at iba pang ibada. Pangalawa, ang kapangyarihan ng mga nangangasiwa sa masjid na magsara nito sa ilang pagkakataon. So, maaari bang paalisin ang mga nais magdikir at magdua sa masjid pagkatapos ng sala? Meron tayong general principle hinggil dito. Ang masjid ay itinayo upang sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin yan. Kaya't sinabi ng Allah sa suratul Jin, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. At tunay na ang mga masjid ay para sa Allah, kaya huwag kayong manawagan sa iba bukod sa Kanya, bukod sa Allah. At sinabi rin niya sa suratul Nur, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh, sa mga bahay o masjid na ipinahintulot ng Allah na dakilain at banggitin doon ang Kanyang pangalan. Ang sunna ng panatili sa masjid pagkatapos ng sala ay matatagpuan din sa mga iba't ibang narasyon ng hadith. Maraming hadith ang naghihikayat ng panatili sa masjid pagkatapos ng sala. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu sa Al-Bukhari sa Sahih Muslim, wal malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu alladhi salla fi. At ang mga anghel ay patuloy na nananalangin para sa isa sa inyo habang siya ay nanatili sa lugar ng kanyang sala. At sinabi rin niya, la yazalu ahadukum fi salatin man tadhara as-salah. Muttafaqun alayh. Ang isa sa inyo ay patuloy na nasa kalagayan ng sala habang naghihintay siya ng susunod na sala. Ito ay nagpapakita ng dakilang kabutihan ng pananatili sa masjid para sa dhikr at pagsamba. Now, another question, maaari bang isara ang masjid? Dapat nating maunawaan na ang mga tagapangasiwa ng masjid, ang tawag sa kanila is nadhir, mutawalli, caretaker o waqaf administration, ay may responsibility na pangalagaan ng masjid. At the same time, kung ang pagsasara ay dahil sa seguridad, pangangalaga ng facility, kakulangan ng tagapagbantay, utos ng authority na nangangasiwa sa masjid, maaari silang magsara ng masjid sa mga oras na itinakda. Sa ganitong kalagayan, hindi nararapat na makipagtalo pa o lumikha ng kaguluhan. Ngunit ano ang mas mainam? Kung may mga tao pang gumagawa ng adhkar, nagbabasa ng Quran, gumagawa ng dua, nagsasagawa ng sunnah prayers at walang lehitimong dahilan para agad silang paalisin, ang mas mainam at mas naayon sa layunin ng masjid ay hayaan silang matapos ang kanilang ibada sa loob ng makatwirang panahon. Sapagkat ang masjid ay hindi lamang para sa fard sala, kundi para rin sa dhikr, Quran, dua, pag-aaral ng kaalaman at iba pa. No? Si Sheikh bin Baz rahimahullah ay nagpaliwanag na ang mga masjid ay dapat maging lugar ng pagsamba at pag-alaala sa Allah. Hindi dapat hadlangan ng mga tao sa mga pinahihintulutang gawaing pang-ibada maliban kung may malinaw na pangangailangan o kapakinabangan. Si Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah ay nagpaliwanag din na ang mga nangasiwa sa masjid ay may karapatang magtakda sa mga kaayusan para sa kapakanan ng masjid. Ngunit dapat nilang isaalang-alang ang layunin kung bakit itinayo ang mga masjid. So ano ang narapat gawin? Kung nangyari ito sa inyong masjid, una, maging magalang sa caretaker o tagapagbantay. Pangalawa, alamin kung may opisyal na patakaran ng masjid.
Pangatlo, kung maaari, kausapin ng imam o administration ng may magandang asal at pagpapakumbaba. Pang-apat, huwag gawing sanhi ng alitan ng usapin. Panglima, kung pinapalabas na kayo, maaari ninyong ipagpatuloy ang adhkar at dua sa labas ng masjid. Okay, pwede naman yan. So, bilang buod sa tinatawag ng mga usapin na ito, sunna ba ang manatili sa masjid para sa dikir at dua? Ang sagot ay oo. Pagkatapos ng sala, may gantimpala ba rito? Of course, napakalaki. Maaari bang magsara ng masjid ang caretaker? Oo, kung may lehitimong dahilan at patakaran. Tama bang paalisin agad ang mga nagdidikir ng walang dahilan? Hindi ito ang mas kanais-nais na asal kung walang pangailangan. Ano ang dapat gawin ng Muslim? Maging magalang, sumunod sa kaayusan at panatilihin ang adhkar saan man siya naroon. Okay? So kapatid, ang tunay na layunin ng masjid ay ang pag-alaala sa Allah, ngunit kasabay nito, itinuturo rin ng Islam ang paggalang sa kaayusan, pag-iwas sa pagtatalo at pagpapanatili ng pagkakaisa. Kasi sinabi ng Allah, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى sa Suratul Ma'idah, at magtulungan kayo sa kabutihan at pagkatakot sa Allah. Kaya kung may pagkakataon, mabuting ipaabot ng mahinahon sa mga nangangasiwa sa masjid na may mga kapatid na nagnanais pang magdikir, magdua, at iba pa. At kung may lehitimong dahilan sa pagsasara, tanggapin ito ng may magandang asal at ipagpatuloy ang pag-alaala sa Allah saan man naroroon. Okay? So, Allahu a'lam bisawab. Hope meron tayong napulot na mabuting aral hinggil sa usapin na ito. So, nakabihamdika syalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to share. Shukran.